Di ba, sir? Napahaba pa nila. Oo, pinapahaba pa nila. Kung ang ginagawa ng mga kampaning ito, sa Sina pa lang, sa una pa lang, inaharap na nila yung mga katulad nating manggagawa para masolusyonan, di maga patapos na. Tulad ng akin yan, kahit 200,000 tatanggapin mo. Oh, di ba, sir? Tama, tama. Ngayon, Ang dami kong fighting. ang problema nito mga company kasi, sir, ma'am, ayaw pa nilang magbayad pero hindi lang nila alam na kumukuha sila ng attorney, ng lawyer sa labas, di ba? Kumukuha sila ng attorney. Ngayon, ang attorney, bawat attend, sir, sa hearing, 40 mil or 50 mil. Ba? Dami ka rin. Oh, ngayon, yung ibabayad nila sa attorney, kung ibayad na sa inyo, mga manggagawa sa atin, di, wala yung sabi, tapos ang problema. Ay kung ilang balik ang attorney dyan, 40 mil or 50 mil, mga 4 na bisis, magkano yun, di ba? 200,000. Oh. Oh, kung ibinayad na yun sa atin, ang hinihingi natin 200,000, di okay na. Ang pinaglalaban lang naman nila dito yung pride nila eh. Naiiting ka pa talaga. Oo. Kung may hirit na baka makalusot. Oo, yun nga lang. Ano ba kasi? Dahil Ang iniisip kasi nila, baka makalusot. Uubusan ka talaga. Kung makakalusot. Yun lang naman eh, kung makakalusot. Pero, alam mo kasi, pagdating sa mga ganitong kaso sa labor case, dapat, ang mga arbiter dito, magagaling, matatalino. Dahil, kaya nga sila itinatag dito, para mag-usga doon sa mga manggagawang naapi ng mga kampaning mga abusado. Di ba, sir, ma'am? Yun talaga ang totoo. Itong mga abusadong kampaning ito, hindi lang nila iniisip na kung wala si mga mahihirap na mga manggagawa na inaapi nila, minamaltrato nila, uusad ba yung negosyo nila? Di ba? Hindi uusad kasi wala silang manggagawa. Mabuti na lang, magpasalamat sila na may mga pobre na mga inaalipin nila katulad natin. Diba? Dahil kung walang mga pobre, wala silang utusan, wala silang manggagawa. Kaya minsan kung isipin natin, di mabalik ko yung pinag-usapan natin kanina, na tama lang naman yung pagkakalalang ni Panginoon sa mga taong katulad natin na si kalahati mayaman, si kalahati mahirap. Dahil kung puro tayo mayaman, halimbawa, tayo nga, puro mayaman, hindi kita mautusan na gumawa ng bahay ko kasi mayaman ka. So, sino gagawa ng bahay ko? Siyempre ako. Kasi wala akong utusan, pareho tayo mayayaman eh. Kaya dapat, itong mga mayayaman ito, magpasalamat sila at may inilalang na pobreng katulad natin, mga alipin. Ngayon, dapat, ang mga pobre, huwag nilang inaabuso. Mga abusado itong mga mayayaman ha. Dahil tayong malilit, inaabuso, di ba? Minamaltrato. Oh, ngayon, dapat, hindi ko naman nila lahat na mayayaman, ganun. Pero sa karamihan na mayayaman, abusado eh. Mga api sa mga manggagawa. Di ba? Yun ang hindi maganda sa, sa ating bansa. Ngayon, kung tungkol nga doon sa kayamanan, kung tayo pinanganak na puro mayayaman, di walang trabador. Sinong utusan ko? Dahil ikaw mayaman din, ako mayaman din, sila mayaman din. Sinong utusan ko? Wala. Ngayon, ang gagawin ko, kahit di ko kaya, ako na lang gagawa. Kasi wala man akong utusan eh, dahil puro mayaman eh. Oh. Kaya dapat itong mga mayayaman na itong mga abusado, mga namumuhunan dito sa atin, or kapwa natin Pilipino, dapat wag silang masyadong abusado sa mga katulad natin. Dahil kung wala tayong mga pobre na di hamak na inaano nila, ginagawa nilang muchacho, walang gagawa sa kanila. Kaya magpasalamat sila at may natira pang mahirap. Yun ang dapat. Kaso nga lang, palibasa mayaman sila, kahit alam nilang mali sila, pinagpapatuloy pa rin nila yung sa kanila kasi yung pride ang pinapahiral nila. Fried chicken ba? Fried chicken. Hindi lang nila naisip kung Wala na yan ngayon dahil nandiyan na si Bulpong. Nako.
Aywan ko lang sa kanila. Hindi naman po pwedeng ganun na lang. Siyempre, kapag isang manggagawa na api, naapakan ng mga company na to, ng mga abusado, siyempre pipiyok. Kaya nga nagtatag ng labor, di ba? Dahil kung walang sumbungan yung taong bayan, paano na lang? Kaya ibig sabihin, ang mga arbiter dito sa National Labor Relation Commission na to, kailangan, ano sila, tawag ito, madaling sabi, active sa mga pagdidesisyon laban sa mga company. Dapat aktibo sila. Dahil kawawa naman si mga manggagawa eh. Yun ang totoo. Totoo. Buti nga nasa upo na to ni Tungkoy, no? Oo. Kung hindi, di wala pa rin. Kaya nga. Dati malakas yan. Kasi ito may binabayaran dito yan. Kaya nga hindi po pwedeng ano. Ngayon, tungkol naman sa mga manggagawang inaaboso, bawa lang. May labor naman tayo na pwedeng puntahan, humingi ng saklolo sa labor case. Ngayon, kung sino man po yung mga nakakapanood ng sinasabi kong ito, binibidyo kong ito, pwede naman po pumunta sa labor case. At bago po pumunta dito sa labor, mayroon naman po kaming pre-consultation dito. Pwede magtanong para po ma-i-assist kayo ng maayos bago magreklamo. Dahil hindi po pwede na pag nagreklamo, direkta kagad sa taas. Dahil dito sa labor, alam mo ma'am sir, magpa-file ka ng kaso, di naman sila nagtatanong kung anong kaso ipapile mo. At hindi rin naman sila nagbibigay ng advice para sa mga client, katulad natin. Di katulad dito sa amin, dito may pre-consultation, no? Pwede kang magtanong kung ano gusto mong itanong tungkol sa labor case. Sila kasi yung iba hindi, direkto lang. So pagdating doon, pag nakapag-file na, saka magtatanong, nakapag-file ka na, na-encode na yung ano mo, so hindi mo na mababago yun. Kaya ang dapat, bago nagpa-file doon, magpa-consulta muna dahil pre-consultation naman dito sa amin eh. Yun ang mga dapat. Dapat ganun ang ginagawa nila. Dito lang kami sa harap ng National Labor, Calamba. Yan po. Yan ang ID. Makikita nyo po. May number naman ako dyan, oh. Pwede nyo makuha ang number. Kung mayroon kayong gustong ireklamo laban sa inyong company. Mga guys, thank you.